Hindi ka na magbababad sa computer na kung ano-ano ang tinitingnan mo sa computer. Walang kabuluhan yan kung ano-ano ang mga pinanonood nyo. Yung mga games sa computer na yan, walang kabuluhan yan. Pero pinag-aaksayahan ninyo ng panahon. Sampakana yan ni Satanas. At walang paglilibang na makukuha sa computer. Kung meron man, yun ay mahalaga. Mag-research ka about kay Jesus Christ. Maikli na lamang ang panahon. At kung hindi yun nalalaman, ipinapaalam sa inyo ngayon, hawak ng Diyos ang oras. At kung papaanong hindi nyo kontrol ang oras, magpakontrol na kayo ngayon sa Diyos. Yan lamang ang tanging magagawa ninyo. At yan ang kasiguruhan na maliligtas kayo kapag kontrol ng Diyos ang inyong buhay. Walang taong hindi nagkakasala. Pero alam mo na nagkakasala ka. At makakaiwas ka sa pagkakasala niya. At alam mo na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa araw-araw para maligtas ka pa rin. Kaya gumawa ka rin kasama ang Diyos. Tulungan mo ang Diyos na maligtas ka. Huwag lamang ang Diyos ang hayaan mong magsulong sa pagliligtas sa iyo. At ano ang sabi ng mga mangmang? Ligtas na ako sapagkat yun ang dahilan ng pagkakapako ni Jesus sa krus. Yun ang dahilan ng pagkakapako ni Jesus sa krus. Subalit kung hindi ka susunod sa krus, wala kang kaligtasan. At ang pagsunod sa krus ay pagtitiis. Na huwag mo sundin ang sarili mo, ang layo ng katawan mo para magkasala ka. Labanan mo ang diablo at lalayuan ka nito. Kung alam niyo lamang na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Kung alam mo lamang na ikaw ay isang estudyante na hindi ka papasa. Kahit anong gawin mong pagpipilit na pumasa ay hindi ka papasa. Sapagkat mayroong passing grade. At ano ang sabi ng Diyos? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit. At napakaliit ng pintuan. Makipot ang pintuan papasok sa langit. Kaya doon sa mga mayroong pananampalataya na sapat na siya ay may faith. Sapat na si Jesus, I believe in Jesus. But faith without action is dead. At ano ang ibig sabihin yan? Ikilos mo ang pananampalataya mo. Huwag yung nandun lamang ikaw sa loob ng bahay niyo. At paglinggo ay nasa sabungan ka. Paggabi nasa sugalan ka. Kung saan may patay ay naroon ka. Apagkat libre ang sugal, walang huli, nasa kalsada pa. Ano ang sabi ng Diyos? Magpakabanal kayo sapagkat banal ang Diyos. Kaya kayong lahat na narito,
Tanongin niyo sarili niyo. Totoo ba ang mga pinagsasabi niya? Di ba sapat sa bahay manalangin? Di kailangan pang pumunta dito. Pareho din naman. Ang sagot ay simple. Lumagpas si Jesus para ipakita sa inyo kung gaano kayo kamahal. Kaya lumabas din kayo sa inyong mga bahay para ipakita sa Diyos kung gaano nyo kamahal ang Diyos. Kapagkat marami na kailangan ng pagmamahal na kayo ang panggagalingan ng pagmamahal na yan. Kaya dapat kayong kumilos at pagbigay ng pag-ibig. Sa loob ng bahay, walang pag-ibig, magulo ang tatay at nanay. Walang pagmamahalan. Paano ka makakapagbigay ng pag-ibig? Lumabas ka sa bahay ninyo, maghanap ka ng pag-ibig. Dito, may pag-ibig dito. Baka naghahanap ka ng katahimikan at kapayapaan. Dito ay may katahimikan at kapayapaan. Na hindi mo nasumpungan sa loob ng inyong tahanan. Praise the Lord! Amen! Pag-uwi mo at paglabas mo dito, ay dadalin mo ang kapayapaan na yan sapagkat ang naririnig mo ngayon ay kapayapaan. Bunga ng pag-ibig na ipinamahagi ng Diyos sa krus. Kaya huwag kayong tatamad-tamad na pumunta dito pag linggo. Masakit ang tinga, masakit ang tiyan. Masakit ang braso, lahat ay masakit. Alin ang masakit? Yung nararamdaman mo, yung naramdaman ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. Walang sinabi ang mga sakit ninyo ngayon sa sakit na naranasan ni Jesus sa krus. Kaya kapag kaligtasan na ang pinag-uusapan, magmadali kayo. Huwag kayong magpahuli. Makipagsiksikan kayo. Kapagkat sa ginagawa mo yan, natutuwa ang Diyos. Kapagkat may sakit ka na, umaaray ka na, narito ka pa, para lamang patunayan sa Diyos na, Diyos ko, ano man ang mangyari sa buhay ko, isasambahin kita habang nabubuhay ako. Lord, amen. Lord, amen. Hindi yan alam ng maraming tao. Maraming tao ngayon ay busy. Naghahanap ng pera. Kung alam nyo lamang na hindi nyo madadala sa kabilang buhay ang pinaghihirapan yung kayamanan, hindi kayo magpapakapagod pa. Pagkat malapit na ang lahat na pinagsikapan ng tao ay mawawalang parang bula. Nasa isang kisap mata, maglalaho ang paligid. At nasaan na ang pinagpaguran? Nasaan na ang mga pangarap? Nasaan na ang ipinagpalit pag-araw ng linggo? Kinig kayo. Yung mga nagtataasang building na nakikita ninyo, baka yan ang tumabon sa inyo. Kapag inabutan kayo ng panahong yun, na nandun kayo sa lugar na yun ng matataas na building, baka makita ninyong unti-unting bumabagsak yan at di nyo na magawang tumakbo pa. Kaya kung hindi kayo nakakasiguro ngayon, magsiguro na kayo. Na anuman ang mangyari sa paligid, magbagsakan mga matataas na gusali na yan. Tamaan man kayo ng mga bato na yan. Simple, alam mo na, sapagkat sinabi ng Diyos, nagkapaghanda ka, nakapagsisi ka,
bago nangyari ang mga bagay. Praise the Lord. Amen.